Salamat po. Thank you sa ating mga kapatiran na nasa online service. And we pray na sana hindi lang sila na nasa online. Pray na makasama namin kayo, makasama natin yung mga kapatiran na matagal lang hindi nakakapagsimba magmula pa ng pandemic. Naging normal na sa kanila ang pang-araw-araw nilang buhay. Ano po? Panalangin natin na mabuksan ang kanilang kaunawaan. Purihin ang Panginoon. Itong mga nakaraang linggo, marami tayong kaganapan. Maraming pangyayaring naganap at ngunit naniwala tayo na masigit na mas makapangyarihan yung nasa atin kaysa sa nasa sanglibutan. Amen? We are overcomers. We are more than conquerors through Jesus Christ who loves us. Bagamat may mga pagsubok, may mga problema, malalampasan, mapagtatagumpayan dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Kasama natin si Pastora Karen at nakalaya na siya sa ospital. Ayan. Sige po, palakpan natin ang Panginoon. Halos 2 linggo, si Pastora Karen ay kasama ng father niya sa ospital at karang linggo, kasama natin si Tatay Roger, Lingkuna. Masaya na siya na nasa piling ni Nanay, ni Ate Lisa, sa kaharian ng Panginoon. Bagamat tayo po ay kahit papano, hindi naman talaga basta mawala yun eh. Naninimdim tayo at tayo ay nagluksa. No? Hindi ko nga po alam ang gagawin ko kung magluluksa o magsasaya. Kasi pagkatapos po noon, nung nalaman ko noon, ako naman ay nagkasal. May kasiyahan kaming naganap. Pero hindi mo pwedeng pagsabayin eh, ang kalungkutan at ang pagsasaya. Hindi pwedeng magsabay eh. Talagang makikita yung reflection sa mukha, sa buhay. At pagka pinagsabay yun, mahirap naman lalo. Baka mapunta tayo sa ibang lugar. No? But talagang normal sa atin na magluksa. Normal yun na magbigay tayo ng panahon. Kasi sabi ng Bible, merong araw, may panahon ng pagluluksa. At may panahon naman ng kasiyahan. No? So, ngayon po naman ay ang panahon ng ating pagsamba at pakikinig ng salita ng Panginoon. And this is my prayer lagi, mga kapatid. Kasi alam niyo po, ako bilang matagal ng pastor, no? Dito nga, almost 20 years na ako nagpapastor. And by the way, March 26, magse-celebrate tayo ng ating ika-19 na taon dito sa lugar na ito. No, ika-19 na taon din ng aking pagpapastor, yung talagang full-fledged na aking pagpapastor. So, magse-celebrate tayo at sasariwain natin yung mga kabutihan at mga pagpapala na ginawa ng Panginoon sa atin. Kailanman hindi tayo iniwanan ng Diyos. Amen? Pagkasabi sa katabi mo, hindi ka iniwanan ng Panginoon. Hindi nangiiwan ang Panginoon. Amen? At lalong hindi rin nangiiwan ang mga taong nasa Panginoon. Amen? Pag nasa Panginoon ka, hindi ka mangiiwan. Wala kang iiwanan. Pero pag nawala na sa Panginoon, mangiiwan na sila. Kaya alam niyo po, mga kapatid, ito po yung magandang lagi kong sinasabi, isang araw, kwento na lang tayo. Isang araw, pagkukwentuhan ka na lang. Nawa, maging mabuting kwento po tayo. Nawa, maging mabuti ang pamumuhay natin. Nawa, patuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? Huwag nating iwanan ng Panginoon kahit anong mangyari, kahit anong kaguluhan, kahit anong pagsubok, huwag natin siyang iwanan. Huwag tayong dumagdag sa bilang ng mga taong nang iwan. Iniwanan ng Panginoon, iniwanan ng gawain ng Panginoon, iniwanan ng paglilingkod sa Diyos. At huwag din tayong tumulad sa ibang tao na kumbaga parang ang kaliwang paa ay nasa sanglibutan, nasa gawain ng kasalanan at ang kanan ay nasa Panginoon. Hindi po pwede rin ng ganon. Kung sa Panginoon tayo, sa Panginoon na.
mabuhay, at mamatay. Kay Kristo tayo. Amen? Sama-sama tayo sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya ngayong umaga, nais ko pong ipahayag sa inyo yung message na binigay ng Panginoon sa akin. And I want you to have this revelation. Kasi po, pagka natanggap mo ang revelation, nakuha mo ang revelation, tandaan ninyo, may kaaway tayo. Narito ang kaaway, ang dyablo para magnakaw. Nanakawin niya yung kapahayagan sa iyo. Nanakawin niya yung kaalaman mo sa Panginoon. Nanakawin niya yung mga bagay na natutunan mo sa Panginoon. Kaya nga, wag mo itong ipapanakaw. Panghawakan mo yung iyong pagkakatiwala, panghawakan mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon, panghawakan mong mabuti ang iyong paglilingkod sa Panginoon, yung mga kapahayagan, yung mga aral ng Diyos na iyong naririnig. Kahit na nag-iisa ka lang sa pamilya mo, kahit na nag-iisa ka lamang sa community ninyo, magtiwala ka sa Panginoon. Sa patuloy mong pagsunod sa Diyos, may mga taong susunod sa iyo. Bakit? Kasi ikaw ay sumusunod sa Panginoon at pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong pamilya, at maging ang iyong community. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So ngayong umaga, ako po ay mangungusap sa paksang the revelation of the believer's authority in Christ. Kung meron man pong message, mensahe na nanakawin ng dyablo, ito yung kaalaman sa'yo. Ito yung kapahayagan sa'yo na ikaw ay mayroong kapangyarihan. Na mayroong kang authority. Gaya nga nung ipinangaral ng Pastor Arnel noong nakaraang linggo, ako po ay nasa online service noon. Kasi meron kaming kaganapan. May ganap kami noon. Kaya ibang klase kapag naintindihan mo na meron kang authority. May kapangyarihan ka. At nais ng dyablo sa buhay ng isang tao na siya'y weak, mahina, walang silbi, walang ginagawa sa Panginoon. Yun ang nais ng dyablo. Pero nais kong sabihin sa iyo, ang nais ng Diyos, ikaw ay mapuspos ng kapangyarihan, ng buhay, ng pag-ibig ng Diyos. Yung bang ma-experience mo yung fullness, yung mga kakulangan sa iyo, ay pupunuan ng Panginoon. Wala sa ating matalino, wala sa ating mayaman, pero pinupunan tayo ng Diyos. Amen? Kinukumpleto ka ng Diyos. At ang pagkukumpleto ng Diyos sa iyo ay ang kanyang kapahayagan. Magkaroon ka ng maliwanag na kapahayagan na ipinapahayag sa iyo kung ano yung iyong katatayuan. Kung ano ang iyong kalagayan spiritually speaking. Kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Kaya nga lagi natin sinasabi, tell me who you are. And I will tell you what you can do. Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay makapangyarihan, at ang kaaway takot sa iyo. Kaya lamang, siya'y nagdadala sa iyo ng pananakot. Kaya lamang, ninanakawan kanya ng kaalaman at kapahayagan. Kaya minsan, parang hirap na hirap ka maglingkod sa Panginoon. But if you will know the truth, because knowing the truth will set you free, you will know that you are powerful. You will know that you have the authority as a believer. Tandaan natin na it's about believer's authority. Tandaan natin, ang mga mananampalataya, merong authority yan. May kapangyarihan ka. Greater is He that is in you than he that is in the world. The Lord Jesus Christ has given you the authority. He said in Matthew 28 verse 18, sabi niya, all authority has been given to me in heaven and on earth. Now go, sabi niya. Binibigay niya, pinapasa niya yung kanyang authority, yung kanyang kapangyarihan sa church, sa mga mananampalataya. Kaya pakisabi sa katabi mo, meron kang authority. Meron kang kapangyarihan. At yan ang titingnan natin, na nawa paglabas mo rito, paglabas mo, makita mo na ikaw ay makapangyarihan. That you are strong in the Lord and in the power of His might. Why? Because we battle not against flesh and blood, but against principalities and powers and rulers of darkness. Ang kalaban natin, masasamang espiritu. Kaya everyday, mga kapatid, everyday nakaluhod ako. Everyday talagang Ephesians, talagang binabasa ko yan. Everyday pinagpipray kong Ephesians, yung pinagpipray natin na yan. Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 3, pinagpipray ko yan. Everyday nakaluhod ako. Everyday sinusuot ko yung belt of truth. I have girded my waist with the truth. I put on the breastplate of righteousness every day. I shod my feet with the preparation of the gospel of peace. I take the shield of faith that will quench the fiery darts of the enemy.
I put on the helmet of salvation every day. Because every day, ang dyablo, humahanap siya ng paraan para ikaw ay kanyang butasan. Every day, I take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Every day, I pray in the Spirit. Praying always in the Holy Spirit, in the Spirit of God. Praying always to the Father to release to us His blessings, His power, His life. Alam niyo ba, nasa langit merong malaking pipeline na nais na ng Diyos na makakonect ka doon para talagang matanggap mo ang kanyang buhay. The life of God, the life of Jesus, the love of God, the joy of God, the peace of God that passes knowledge. And for you to be filled with all the fullness of God. It's about God. It's about Jesus. His fullness, yung kanyang kapuspusan sa atin. Mapuno yung buhay natin ng buhay ng Diyos. Maintindihan mo, maranasan mo na meron kang kapangyarihan. So in order for us to have the revelation of the believer's authority, we need the inspiration of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who will unveil. Siya yung mag-aalis ng takip sa iyong kaisipan, sa iyong puso. Siya yung mag-aalis ng blindness kasi ang dyablo nagbibigay ng pagkabulag sa tao. Binubulag niya ang mga tao. Lalo tigit yung mga hindi mananampalataya, binubulag niya. At ang mga mananampalataya, pinapalaso niya. Meron siyang mga darts, meron siyang mga arrows, meron siyang pana. Pana ng panlulumo, pana ng kalungkutan, pana ng kasalanan, pana ng pagpapahirap, pana ng sakit at karamdaman, papanain ka. Kaya nga sa amin, okay lang, may sakit ka, pero do not advertise your sickness. Alam na natin, it's given. Huwag mo i-advertise yung sakit mo. Ano sinasabi natin? Yung sakit na yun, apakan mo. Yung sakit na yun, palayasin mo. Bakit? Meron kang kapangyarihan. Meron kang authority. Nais ng Diyos na lumakad tayo doon sa authority, doon sa kapangyarihan na meron tayo. At ipapaunawa ito ng Panginoon sa iyo. Papaalam sa iyo ng Panginoon na ikaw bilang isang believer, bilang isang mananampalataya, may kapangyarihan ka laban sa kasalanan, may kapangyarihan ka laban sa mga gawa at lalang ng dyablo. Mandaraya ang dyablo, sinungaling siya. And that's the reason why we need the inspiration of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who will release the revelation of authority to the believers. Siya yung nagre-release. That's why we connect ourselves to the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will lead us into all the truth for us to know the Word of God. For us to have the revelation of the Word of God. Kaya nga po mga kapatid, sa message na ito, i-open mo yung iyong puso. I-open mo ang iyong buhay. No, walang distraction. Kung merong umihi na kayo, pero sana, pigilin nyo. Kayanin nyo. O kung talagang hindi mo kaya, doon ka sa likod para hindi ka makadistract sa harapan. What I'm saying is this, because the devil will do everything para magkaroon ng distraction. Para alisin sa iyo yung kaalaman at yung kaunawaan, yung kapahayagan. You know why? Because the Holy Spirit wants you to discover and to experience the power and authority. But the devil wants you to be destroyed. Na hindi mo ma-discover. Hindi mo makita. Hindi mo maranasan na may kapangyarihan ka. So, again, we will go back to the Word of God in the book of Ephesians, chapter 1. Ito yung inspired prayer. Hindi ako nagsasawang sabihin ito. Hindi ako nagsasawa na ipahayag sa inyo ito. Why? Because there is revelation. There is insight. There is power in this chapter 1 of Ephesians. It says in verse 16, I do not cease. Hindi ako tumitigil. Hindi ako tumitigil na manalangin. Hindi ako tumitigil sa pagluhod. Hindi ako tumitigil na nagsasabi, nagpapasalamat sa Diyos para sa akin, sa aking pamilya, at para sa inyo. Na ipinapanalangin kayo. I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory,
may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding being enlightened. Now take note of the word that you may know, that the God of our Lord Jesus Christ, in verse 17, may give to you the spirit of revelation, the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. And in verse 18 it says, that the eyes of your understanding, yung mata ng iyong pagkaunawa, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know, that you may know, that you may know, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance, that you may know what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, that you may know, na malaman mo, na malaman mo, na malaman mo. Now listen carefully. The word know in Greek is eido. Sabihin natin eido. Na ang ibig sabihin to discover. Kapag nalaman mo, na-discover mo. Kapag na-discover mo, mararanasan mo. Now the word know means to discover. And not just to discover, but to experience. Kasi ang buhay sa Panginoon ay isang karanasan. Isang pagdidiscover. Ma-discover mo, hindi pa lahat ng nasa Bible alam natin. Hindi pa lahat sa nasa Bible nabasa mo na. That is why God wants us to receive, to experience the spirit of wisdom and revelation, that the Father will give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Magkaroon ka ng kaalaman sa Kanya. Hindi lahat ng tao may kaalaman. Hindi lahat ng mga tao mayroong personal na pagkakilala sa Diyos. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng mga mananampalataya na-discover nila at naranasan nila yung pag-asa ng pagkatawag. Na maliwanag sa kanila yung pag-asa. Now, take note of this. The word know in Greek is eido, which means to discover, to experience in your inner life, in your spirit being, these three things. Ano yon? The hope of His calling. Yung pag-asa ng kanyang pagkatawag, the riches of the glory of His inheritance. Ma-discover mo yung pag-asa. Hindi lahat ng tao may pag-asa. I am emphatic right now. Hindi lahat. Naintindihan nila yung calling nila. Basta ang alam lang ng iba, naglilingkod sila, pero alam mo ba yung calling mo? Saan ka pa pinuposition ni Lord? Saan ka nilalagay ni Lord? Ano yung calling mo? Basta nagsiserve lang ako eh. Hindi, dapat you must know the hope of your calling. Kasi yung calling mo may pag-asa yan. That God has called you. And second, the riches of the glory of His inheritance. Ma-discover mo yung inheritance mo. Maranasan mo yung inheritance mo. Take note of the word that you may know. It's very deep. Very significant yung word na yan. Malaman mo, ma-discover mo, maintindihan mo, maging clear sa'yo yung pagkatawag mo. May pag-asa sa pagkatawag sa'yo. Maintindihan mo yung inheritance mo, yung pamana ng Panginoon sa'yo. Meron kang pamana. Na hindi mo ito mararanasan sa kabilang buhay, mararanasan mo sa mundong ito. Yung inheritance, yung mana, and of course, yung pinakamahalaga, the exceeding greatness of His power toward us who believe. Yung walang kapantay na kapangyarihan sa Kanya. Yung Kanyang kapangyarihan sa ating mga mananampalataya. Sa mga sumasampalataya, may kapangyarihan sa iyo. Dapat mo itong ma-discover, dapat mo itong maranasan. There is power available for you. Hindi yung kapag may problema ka, may pagsubok sa iyong buhay, magbabackslide ka na at sasabihin mo, wala naman nag-follow up sa akin. No, hindi. As a believer in Christ, you must know, you must discover, you must experience the power that is available for you. Are you with me? May kapangyarihan ka. Makapangyarihan ka. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 1, verse 19, what is, ano ito? Itong exceeding greatness of His power toward us who believe, toward you. Itong kapangyarihan, bata at matanda, kahit na sabihin pang ikaw ay ordinaryong bata, kahit na ikaw ay isang 2 taong bata,
Kahit ikaw isang 5 taong bata, may kapangyarihan ka. Because of Jesus Christ. Because you believe. Kaya nga magkasama kami ni Caleb. Sabi ko sa kanya, do you believe in Jesus? Yes, I believe in Jesus. Do you accept Him as your Lord and Savior? Yes, Daddy G, I accept Him. So you have the power. If Jesus is in you, you have the power. You have the authority. And this power, sabi rito, it is the mighty power which God worked in Christ. The Father worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Now we know that when Jesus Christ was resurrected, He was seated on the right hand of the Father. Pinaupo siya sa kanan ng Ama. At alam natin ito, kahit nasa kasaysayan, tandaan niyo po mga kapatid, ang sino mang taong pinapaupo sa kanan ng isang taong makapangyarihan, makapangyarihan yung nasa kanan niya. Kaya nga may tinatawag, ito, kanang kamay ko ito. Ibig sabihin, nasa kanya yung aking power, nasa kanya yung authority ko. When Jesus was seated on the right hand of the Father, all authority, all power was given to Jesus. Amen? So makapangyarihan ng Panginoong Hesus. And that is why Paul was praying in this Bible, in Ephesians chapter 1, he was praying that the Father of glory will give to you, will give to the believers the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Kanino? Kay Kristo. Makilala si Kristo. So why does Paul pray this? Bakit itong pinapanalangin ni Paul? And why do we need to continually pray this? I add that word, continually. Because every day, 100 of times, I keep on praying. Ephesians chapter 1, verse 16 to 23. Ephesians chapter 3, verse 14 to 21. That I pray to the God, the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and on earth is named. Ang bawat pangalan na nasa langit at nasa lupa ay nakarehistro sa Kanya. That He would grant us, that He would grant me, ipagkaloob niya sa akin, ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Yung riches of His glory, the riches of His glory. To be strengthened with might, mapalakas tayo ng Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo in our inner being. That Christ may dwell in our heart. So that we will be rooted and grounded in love. Talagang maging malalim ka at talagang nagkakaugad ka sa pag-ibig ng Panginoon. That we may be able to comprehend with all the saints, with all the believers, what is the width, yung lapad, yung haba, the length, yung depth, yung lalim, at yung height, yung taas ng pag-ibig ni Kristo. Na makita natin yun, maranasan natin. That we may know the love of Christ that passes knowledge. Talagang yung pag-ibig niya talagang lampas sa kaalaman natin, lampas sa pagkaunawa natin. That we might be filled with all the fullness of God. Yun yung nais ko. Yun yung lagi kong pinapanalangin. Hindi ako tumitigil sa pananalangin ito. Hindi ako tumitigil sa pananalangin sa aking pamilya, sa aking mga anak. Hindi ako tumitigil sa panalangin sa iglesyang ito, sa mga anak ng Diyos na talagang ang espiritu ng karunungan, ang espiritu ng kapahayagan ay manahan sa inyo na mabuksan, maliwanagan ang mata ng inyong pagkaunawa. Maunawaan ninyo itong pagkatawag, itong kayamanan, itong kapangyarihan na meron tayo. We need to pray this prayer, mga kapatid, until it becomes embedded in our spirit and becomes part of our inner being. The more you read Ephesians chapter 1, the more you pray that prayer, the inspired prayer of the Holy Spirit through Paul, the more it becomes part of your body. Na kahit na natutulog ka, lumalabas sa bibig mo. Na kahit na anong ginagawa mo, nahahayag mo, na ito'y maging embedded na sa iyong spirito
until it becomes part of your inner being. So that the revelation of His power and authority will fill our inner being. Mapuno tayo for us to experience and enjoy the fullness of God's life and His power in our lives. You see, the spirit of revelation is the Holy Spirit moving in the human heart. Yun yung gawa, yun yung ganap, galaw ng banal na Espiritu. Gumagalaw siya sa kalooban natin. Kaya nga, Jesus said, di ba, yung huling araw na yon, John chapter 7, on the last day of the feast, sabi niya, if anyone is thirsty, come to me. For he who believes in me, Jesus said, he who believes in me, out of his belly shall flow rivers of living water. He talks about the Holy Spirit. He talks about the revelation of the Holy Spirit. He talks about the revelation that the Holy Spirit will give to the believers. It's about understanding. It's about the revelation of His calling, of His inheritance, of His power for us. Kaya nga sabi doon sa Ephesians chapter 1, no? Sabi doon, that you may know, take note of that, malaman mo, maintindihan mo, ma-discover mo, maranasan mo. Ang Christianity ay hindi isang kaalaman, isa itong karanasan. Pagdidiskubre ng kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay at maranasan mo. Maranasan mo yung exceeding greatness of the power of God that works toward us who believe. Maranasan mo yon. Yung kanyang kapangyarihan sa mga sumasampalataya. Sabi mo sa katabi mo, sa mga sumasampalataya ito. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos available sa mga sumasampalataya sa Kanya. Pag hindi ka sumasampalataya, hindi ito para sa iyo. Kailangan mo sumampalataya. And let the Holy Spirit gives you that revelation. In other words, His power is for those who exercise their faith to believe in Him. E-exercise mo, sanayin mo yung sarili mo magtiwala sa Diyos. Sanayin mo yung sarili mo na sumampalataya sa Panginoon. Sanayin mo yung sarili mo na mapuno ng salita ng Diyos. Because faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Sanayin mo ang sarili mo na minsan talikuran mo ang gawa ng mundo. Train yourself. Train yourself to hear the Word of God. The good news, not the bad news. The bad news, given na yun eh. Given na sa television yung mga bagay na yun eh. Pero kung lagi mong pupunuin yung sarili mong isipan na mga bad news na mga nangyayari sa mundong ito, mapupuno ka ng takot, mapupuno ka ng pag-aalala. Kung lagi mong i-confess yung sakit na nararamdaman mo, yung karamdaman na nararamdaman mo, at ina-advertise mo, lagi ako may sakit, lagi ito nararamdaman ko. Pagka sinabihan mo naman, hindi nakikinig kung ano yung hindi tama sa katawan niya, kung ano yung masama sa katawan niya, yung pa rin ang kinakain. Mataas na ang sugar, pero kain pa ng kain ng matatamis. Diba? Alam ng mali, pero ginagawa. Tanungin niyo ako bakit? Mahina. Tanungin niyo ako, bakit? Kasi merong dyablo na nagbibigay ng pagkabulag sa tao. Binubulag ng dyablo ang kaisipan, lalo na ng mga mananampalataya, na kahit na mali, dahil masarap, ginagawa. Are you with me? Masarap po kasi. Gustong-gusto ko kasi. Pagkatapos nun, ang taas na ng sugar, ang taas na ng blood pressure. Kaya ako natuto ako eh. Hindi na ako nagkakanin. Kasi ang lakas mag-produce ng kanin, ng sugar nun. I train myself. Pagkasabi sa katabi mo, train yourself. Sanayin mo yung sarili mo. Sanayin mo. Sanayin mo magtiwala sa Diyos. Sanayin mo maging malusog. Amen?
Okay lang paminsan-minsan yung cheat day, pero hindi every day. Di ba? Okay lang yung minsan kakain ka ng konti na marami kasi may handaan eh. Pero control yourself. Amen? Sanayin ang sarili sapagkat nais ng Diyos na sanayin mo yung buhay mo. Magsama-sama tayo ng matagal. Amen? Walang mangiiwan muna. Tama na muna yung iba na kay Lord na. Tandaan natin, may kapangyarihan sa buhay natin. The very power that God the Father exerted, or the power that the Father worked in Jesus when He raised Him from the dead, is the same power that lives in us. Kaya nga, you have that power, you have that authority to control yourself. Not to control anybody, but to control yourself, and of course, to overcome the enemy. Yung mga temptation, ma-overcome mo yan eh. Hindi dahil masarap, pasigi-sigi ka lang. Kailangan mo siya na i-overcome. And that is why you must know that you have the power, the authority to overcome all things in this world. Amen? Hindi mo makokontrol yung tao. Wala tayong control, wala tayong kapangyarihan sa tao. Pero may control ka sa sarili mo at may control ka sa mga temptation, sa mga pagsubok, o sa mga problema, o sa mga gawa ng kaaway, sa mga atake ng kaaway sa iyong buhay. Amen? Bakit? Kasi sabi ng Ephesians chapter 3 verse 20, the same power that lives in us, ito yon. It says, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in Him. Tama po ba yan? Kanino nag-work yung kapangyarihan? Sa Kanya lang ba? Kanino po nag-work? Kanino gumagawa yung kapangyarihan ng Diyos? Sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, sa'yo at sa akin. Sa atin. Sa atin na sumasampalataya. The power of God is available to them that believe. Sa kanila na sumasampalataya. Sa iyo na sumasampalataya, ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa, kumikilos. Because God is able, yes, it is given. God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask. But there is power working in us. May kapangyarihan na gumagalaw sa atin. Sabi ng Amplified Bible, sabi yan, to Him who is able to carry out His purpose. God is the one who carry out His purpose through us to do super abundantly more than all that we dare to ask or think, infinitely beyond our greatest prayers, hopes, or dreams, according. Gumagawa ang Diyos, higit pa sa ating iniisip, higit pa sa inaakala mo, higit pa sa mga pinapangarap mo, higit pa sa gusto mong mangyari sa iyo, kayang gawin ng Diyos yun. Ito'y ayon sa Kanyang kapangyarihan na gumagawa sa iyo. Kapatid, merong kapangyarihan na gumagalaw sa iyo. There's power that is at work within you, within me, that is power is available for you, for us. Bakit meron tayong kapangyarihan? Why do we have that power? Bakit? Bakit kami kapangyarihan? Bakit kami authority? Sabi ng Ephesians 1:23, we are His body. You are His body. The fullness of Him. Ang Kanyang kapuspusan. Ang bawat mananampalataya ay katawan ni Kristo. Kapuspusan ni Kristo. Kung anong ulo, kung anong kalagayan ng ulo, ganun ang kalagayan ng katawan. Magkaiba ba yung personality ng ulo ko at ng aking katawan? Hindi. Isa lang ang aking personality. Therefore, si Lord at ang Kanyang katawan ay iisa lang. Magkaisa. Ephesians chapter 5 verse 30, we are members of His body. Ikaw ay kabilang sa katawan ni Kristo. Bakit? Kasi sumampalataya ka kay Kristo. Bakit? Kasi tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kaisa ka ni Kristo. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay naging bagong nilalang. Naging katulad ni Kristo.
And that is the ultimate goal of the Father, for us to be conformed into the image of Christ. Kaya nga dati, kamukha ko si Bong Revilla. Dati yon. Hindi na ngayon. Ayoko siyang maging kamukha. Ang gusto ko maging kamukha, si Jesus. Amen? Ang gusto ko maging kamukha natin, si Lord. Amen? Sa langit ba boring? Sa kaharian ba ni Lord boring? Pagka lahat ba ng tao magkakamukha na, boring ba? Sabi nila, pero sa totoo lang, kahit na kamukha natin ng Panginoon at lalong maging kamukha ka ni Lord, lalong magiging exciting ang buhay. Kasi kay Lord, paganda ng paganda ang buhay. Palakas ng palakas ang buhay. Pabuti ng pabuti ang buhay. Pataas ng pataas ang buhay kay Lord. Mga kapatid, membro ka ng katawan ni Kristo. Kung ano yung ulo, kung ano yung kalagayan ng ulo, ang ulo ay nakaupo sa kanang bahagi ng Ama at ganun din ang mga mananampalataya. At kung anong kalagayan ni Jesus, yun din ang kalagayan natin. Kaya galit ang demonyo sa inyo. Kung meron akong preaching, kung meron akong message na dadalhin sa inyo, na kanya talagang babanatan, na kanyang aatakihin, ito yun eh. Magmula nang inaral ko at iniluhod ko ang pananalangin sa Panginoon sa Ephesians 1, everyday yan. Everyday. Hindi ako nagsasawa, hindi ako tumitigil. Ang dami kong atake. We need to be strong in the Lord and in the power of His might. Paano ka lalakas kay Lord? Lalakas ka kay Lord sa pananalangin. Sa pag-spend ng oras mo sa Kanya. Paano ka lalakas kay Lord? Sa pananatili mo sa Kanyang salita. Why? Because the Word of God is our food. Feed yourself with the Word of God. Punuin mo ang buhay ng salita ng Diyos. Kainin mo ang salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. We are the body of Christ. We are His flesh and His bones. Take note of that. If you will read Ephesians chapter 5, kikita mo doon, tinukoy ni Pablo yung pag-aasawa. Pero ang talagang message niya ay ang church at si Kristo. Ang mag-asawa, naging isa na. Ang lalaki na ikinasal sa kanyang asawang babae, naging isa na sila. Tayo bilang katawan ni Kristo, tayo'y kinasal kay Kristo, ikakasal tayo, kaya nga meron tinatawag ng marriage supper of the Lamb, but we are united in Christ. Ano mang meron si Kristo, para sa iyo yan. Lahat ng meron si Kristo, para sa iyo. Kaya nga we pray, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Let your kingdom come, let your will be done on earth, on us, in our family, as it is in heaven. Kung ano nangyayari sa langit, kung ano meron si Kristo sa langit, para sa iyo yun. Yung kagalingan, para sa iyo. Yung kalakasan, para sa iyo. Gamitin mo, angkinin mo. Kunin mo yung kalakasan, kunin mo yung kagalingan. Begin to confess the Word of God in your life. Ako kino-confess ko, by the stripes of Jesus, I'm healed. Every day. Every day, I am more than conqueror through Him who loved me. Every day. Sabihin mo yan. There's power in confession. Use your authority. Why? Because you are the body of Christ. Pakisabi sa katabi mo, katawan ka ni Kristo. Ikaw ay laman at buto ni Kristo. Amen? Representative ka niya, katawan ka niya, kinatawan ka niya, ambassador ka niya. Hallelujah. And of course, pangalawa, we are the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 6, verse 19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, the Holy Spirit is in you. Naging templo ka ng Holy Spirit. Why? Because you were bought at a price. You are not of your own. Therefore, glorify God in your body.
Glorify God in your body. Sabihin mo sa katabi mo, glorify God in your body. Luwalhatiin mo ang Diyos sa iyong katawan. Naluluwalhati ba ang Diyos sa iyong katawan kapag alam mo nang masama sa iyo ang sugar, panay ang kain mo pa ng matamis? Naluluwalhati ba ang Diyos sa iyo kapag pagka dapat ikaw ay merong oras sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia, and yet mas marami kang oras sa panonood ng television? Nag-glorify ba ang Diyos? Nag-glorify ba ang Diyos sa iyo kapag lagi mong sinasabi yung, ito yung sakit ko, ito yung nararamdaman mo, ina-advertise mo lagi yung sakit mo? Nag-glorify ba ang Diyos? Hindi. You have sickness, given na yon. May sakit ka. Yung sakit mo, sabihan mo siya sa pangalang Panginoong Isus, ikaw cancer, umalis ka. Utusan mo ang cancer sa katawan. Utusan mo. Hindi mo pwedeng tawagin lang. Kumbaga parang tatawag ka pa ng iba. Ikaw mismo may power ka. Ikaw mismo may authority ka. Ikaw mismo. May kapangyarihan ka. Kaya lang minsan, ikaw mismo ang problema. Huwag tayo maging problema. Maluwalhati ang Diyos sa atin. Bakit? Kasi templo ka ng Holy Spirit. Glorify God in your body. Glorify God in this body. Huwag mong punuin ang puso na ito ng sama ng loob, ng galit. Ephesians 4:26, huwag kang lubugan ng araw sa galit, sama ng loob, at hindi pagpapatawad. Verse 27 ng Ephesians chapter 4, huwag mong bibigyan ng daan ng dyablo sa iyong buhay. Nakakadaan siya sa iyong buhay kapag ikaw ay laging nagagalit, lagi kang punong-puno ng sama ng loob. Isarado mo ang buhay mo sa mga sama ng loob at galit. Amen? Kasi nakakaroon ng access sa iyo ang dyablo. You are the temple of the Holy Spirit. Don't allow the enemy to ruin or to destroy your body. Now let us go back to dun sa ating pong text. According to Ephesians 1:20, it says, the Father raised Jesus from the dead. That is the resurrection power. We have that. The Father seated Jesus at His right hand. That is the place of power and authority. Kasama ka doon. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Ephesians chapter 1, verse 22. Unang sentence. The Father put all things under Jesus' feet. That is the power of authority and control over all the enemy. Kaya nga sabi ng Luke 10:19, di ba, inilagay ko sa aapakan mo ang lahat ng mga gawa ng kaaway. Mga kapatid, hindi ako nagsasalita rito ng salita lang. Salita ito ng Diyos. Sinabi ito ng Panginoon. Ibang klase pagka lumabas sa bibig ni Jesus. Ibang klase yon kasi nandun yung authority, nandun yung kapangyarihan. Ang salita niya ay nagbibigay ng buhay. Kung gusto mong mabuhay ka, kung gusto mong lumakas ka, yung salita niya, ilagay mo sa iyong buhay. Kainin mo. I-meditate mo, Pag nilay-nilayan mong salita ng Panginoon. Hindi yung meron kang Bible nasa cellphone. Hindi yung pupunta ka sa church, wala kang Bible. Hindi sa basahin naman ni pastor. Hindi, mas maganda meron kang Bible. Ako every time, lagi kong dala ang Bible. Kasi pagka merong nireveal ang Holy Spirit sa akin, titignan ko sa Bible kung tama. Pag may sinabi si pastor, titignan ko sa Bible kung tama. Why? Because the Bible is our final authority. Because this is the Word of God. Pagka merong sinabi ang isang preacher na napakinggan ko, titignan ko sa Bible kung tama yung sinabi niya. Kasi malalaman mo kung kulto, mali ang isang tao kapag ito'y nagko-contradict sa Biblia. I love the Word of God. Why? Because I love Jesus. I love the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who gives to us the revelation. Amen? Amen po ba? Ephesians 1:22. Second sentence, it says, then the Father gave Jesus to be the head over all things in the church, and then He gave the church the fullness of Him. That is the power of the fullness of Christ's life. And power. Pag sinabing fullness ng Diyos, kapuspusan ng Diyos,
Ito yung buhay ng Diyos. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. That is why in the presence of God, there is fullness of joy. Sa presensya ng Diyos, naroon yung kapuspusan ng kagalakan. Sa Diyos, naroon yung kapuspusan ng buhay. Walang patay sa Diyos. Kaya nga nung may nagtanong sa kanyang isang Pariseo, sabi sa kanya, Saduceo na hindi naniwala sa pagkabuhay na muli. Kasi meron daw isang babae na nagkaroon ng 7 asawa. Sa pagkabuhay na muli, sino daw yung mapapangasawa niya? Sabi ni Lord, nagkakamali kayo. Sapagkat sa pagkabuhay na muli, wala nang pag-aasawa. Dahil hindi na langit kapag ka mayroong pag-aasawahan. What I mean is this. Katulad na tayo ng anghel. Makapangyarihan. At magta-travel tayo sa iba't ibang planeta sa mga panahon na yan. Marami ka pang madidiscover kay Lord. My point is this, nung kausap ng Panginoon yung mga Saduceo, sabi sa kanya, naintindihan niyo ba ng kausap ng Diyos? Si Moses nung panahon na yun, doon sa burning bush, sinabi ng Diyos, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Therefore, He is not the God of the dead. He is the God of the living. Lahat ng mga taong kasama ng Diyos, dahil ang Diyos nabubuhay, lahat nabubuhay sa Kanya. Amen? Si Abraham hindi patay, si Isaac hindi patay, si Jacob hindi patay. Lahat ng sumampalataya sa Kanya ay nabubuhay magpakailanpaman. Kaya ang ganda ng aming tribute kay Tatay Roger. Ganda. Alam mo, actually, yun ang best na aking funeral service eh. Yung 3 araw na yon. 3 means resurrection. Ayan. Si Tatay resurrected na siya kay Lord. Kaya sabi ko kay Tatay, ay ko sinasabi yan eh, hanggang sa pagkikitang muli, hanggang sa muling pagkikita. Tandaan ninyo, ang mga anak ng Diyos na sumasampalataya sa Panginoon, sama-sama yan, magkikitang muli sa kaharian ng Diyos. Pero yung mga hindi sumasampalataya, ang sasabihin na lang natin ay, paalam na. O kaya kakanta na lang ako ng, paalam na, Sinta. Malungkot eh, di ba? Pagkapaalam na. Ayan. Kaya nga may iba, pagka gusto nila, pagkaparating sila, sasalubungin sila eh. Doon sa arrival. Pagka-departure naman, ayaw nila. Kasi sa departure, parang hiwalayan na yun. Parang magkikita pa ba tayong muli? Pero I have good news sa inyo. Sa mga sumasampalataya, amen, walang departure. Bakit? Lahat magkakasama. Mayroong matinding reunion kay Lord. At sa lahat ng mga mahal natin sa buhay na sumampalataya, na nakasama ng Panginoon. Amen? Excited ako. Actually, nasa kalagitnaan pa lang ako ng aking pagtuturo, ng aking pangangaral. Purihin ng Panginoon. Ito na yung question natin. Ano po yung basis natin? Ano ba yung basihan ng kapahayagan na ito? Bakit ipinapahayag sa atin na meron kang authority, meron kang kapangyarihan? Ano yung basihan? Ano yung pundasyon? Ito po yun. The believer's authority is the revelation of our union in Christ. Yung iyong authority, ito ay kapahayagan ng iyong pakikipag-isa kay Kristo. Pag hiwalay ka kay Kristo, wala kang kapangyarihan. Pag hiwalay ka kay Kristo, wala kang magagawa. But because you are united with Christ, you are in Christ, therefore, you have the power, you have the authority. Amen? May kapangyarihan ka. Colossians chapter 2, verse 9 to 10, in Christ lives all the fullness of God in a human body. Kay Kristo, nananahan, nabubuhay, ang lahat ng kapuspusan ng Diyos sa kanyang katawan. So you also are complete through your union with Christ. Ikaw ay kompleto sa pamamagitan ng iyong pakikipag-isa kay Kristo. Kinukompleto ka niya.
Pinagkakalooban ka niya ng kapuspusan. Pinagkakalooban ka niya ng kapangyarihan. Nasa iyo ang kanyang kapangyarihan. Amen. 1 Corinthians 6:17, it says in the Amplified Bible, but the one who is united and joined to the Lord is one spirit with Him. Ang sino mang kaisa, kasama ni Kristo, ay katulad niya, kaisang espiritu. Kaya kung ano meron si Kristo, meron ka. Kaya nga, you are what you are because the Bible says, I am what I am because the Bible says I am. I have what I have because the Bible says I have. I have the power. I have the authority. I have the goodness of God. I have the love of God. I have the joy of God. I have the peace of God. Because the Bible says. At hindi nagsisinungaling ang Diyos. Hindi nagsisinungaling ang Biblia. Heaven and earth will pass away, but the Word of God will remain forever. Psalm 119, verse 89, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Ang salita ng Diyos, settled sa langit. Dapat ito ay settled din sa buhay ng mga anak ng Diyos. Amen? Dapat ito nananatili saya. Kaya nga lahat ng meron si Jesus para sa atin, yung ating authority ay nakabase sa ating pakikipag-isa kay Jesucristo. At ito ang aalisin ng dyablo sa iyo. I-disconnect ka niya kay Kristo. Aalisin ka niya kay Kristo. Gagawin niya lahat ng magagawa niya para ikaw ay ma-disconnect kay Kristo. Ilalayo ka niya, bibigyan ka niya ng sama ng loob, bibigyan ka niya ng galit, gagawin niya lahat ng bagay. Sisirain ka niya para ma-disconnect ka kay Kristo. Bakit? Kasi ang kapangyarihan mo ay si Kristo. Ang kalakasan mo, si Kristo. Ang karunungan mo, si Kristo. Ang kabanalan mo, si Kristo. Ang katuwiran mo, si Kristo. Ang kalinisan mo ng buhay, si Kristo. Ang kagandahan ng iyong buhay, si Kristo. Amen? Ang lahat ng meron si Kristo para sa iyo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin na ang Panginoong Jesucristo ay namatay. Namatay siya bilang 100% na tao. Binuhay siya at pinupo siya sa kanang bahagi. Of course, Jesus is 100% God and He is 100% man. Hindi siya 50-50. Hindi 'yon. 100% God, 100% man. Naging tao siya. Bakit siya naging tao? Para sa iyo at para sa akin. 100% siya naging tao para buong buo. Na magmula ulo hanggang talampakan. Binalot siya ng dugo para buong buo ka. Na kanyang mailigtas. Buong buo kanya na masangkapan kanya ng kanyang kapangyarihan. Kaya ang anak ng Diyos na buo kay Lord, kinukumpleto ng Panginoon. Ang dami kong natutunan. Ang dami kong tinanggap. Dahil dito, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kapahayagan. God wants you to live according to His Word. For you to be conformed into the image of Christ. Why? Because Jesus Christ is the living Word. Siya yung buhay na salita. At nais niyang mabuhay ang mga anak ng Diyos at lumakad sa kanyang kapangyarihan. And this is the revelation that God wants you to grasp. Makuha mo. Ang kinin mo sa iyong buhay, napakahalaga ng iyong connection kay Jesus. Pakatapik mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, napakahalaga ang iyong pakikipag-isa kay Jesus. Nasa iyo. Parang may pipeline siya sa iyo. Dadaloy sa iyo ang kanyang kalakasan. The more you are connected to Him, the more you will receive. The more you submit your life to Him, the more you receive. The more you obey Him, the more you will experience His power. The more you go away from Him, the more you will experience sadness. And then you will die spiritually.
Pinaka-worst yun na nakita ko sa buhay ng isang tao. Pinakamatindi yun. Kaya nga minsan sa funeral service, kapag yung taong namatay, hindi siya kaisa ni Kristo, hindi nakipag-isa. Ang hirap. Paano mo i-uplift yung kanilang spirit? Paano i-uplift yung kanilang... Paano mo sila i-encourage? Samantalang yung namatay ay hindi nakakilala kay Kristo. And then they will say, Happy birthday, tatay in heaven. Happy birthday, nanay in heaven. Happy birthday, kuya in heaven. Happy birthday, ate in heaven. Pagdating natin sa langit, magugulat ka. Yung mga gusto mong makita sa langit, wala. Yung mga hindi mo ina-expect na nasa langit. Bakit? Kumilala sila sa Panginoon. Kaya nga, as much as possible, share natin. Kasi malungkot na namatay, walang relasyon kay Kristo. At tandaan natin, ang isang taong wala kay Kristo, automatic yun. Hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, automatic yun. Revelation 20, itatapon sila sa lawang apoy. Ang ikalawang kamatayan. Pero yung pangalan ng mga taong nakasulat sa kaharian ng Diyos, sa langit, sa aklat ng buhay, purihin ang Panginoon. Nakasulat ang pangalan nila, bakit? Kasi nakipag-isa sila kay Kristo. Bakit? Kasi sumampalataya sila kay Kristo. At napakahalaga noon, yung ugnayan kay Kristo. Yung pakikipag-isa sa Kanya. Kasi yun ang ating kapangyarihan. Amen? Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Ako'y natutuwa sa Kanya. Natutuwa ako sa Kanya dahil kinahabagan niya ako. Tandaan po natin mga kapatid, hindi gagalaw ang Panginoon nang hindi siya dadaan sa mga sumasampalataya sa Kanya. Remember si Abraham? Nung may gagawin siya sa Sodom at Gomorrah, kinausap niya si Abraham. Bakit? Kasi si Abraham sumampalataya sa Kanya. Si Abraham ay naging instrumento niya para ikalat ang mabuting balita sa kanyang sambahayan. At tandaan natin mga kapatid, ang pagkakaroon natin ng pakikipag-isa, ugnayan kay Kristo, ito yung nagbibigay ng dignidad sa buhay natin. The reason why I have this dignity in life, the reason why I have this purpose and meaning in this life, the reason why I live a significant life because of my union with Christ. Because of your union with Christ, you have purpose in life. You have meaning. You have dignity. Nagkaroon ako ng karangalan. Wala akong karangalan. Nung wala si Kristo sa akin, nagkaroon ako ng karangalan, nagkaroon ako ng reputasyon. Bakit? Because dahil kay Kristo. Amen. At ito yung kapahayagan ng kapangyarihan natin, mga kapatid. Because of our union kay Kristo. Kaya, keep on believing. Keep on pressing yourself to Him. Talagang lumapit ka sa Kanya. I remember yung babaeng inagasan ng dugo, may sakit siya eh. Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. She kept on pressing herself to the presence of Jesus. And because of that, she experienced the power of Jesus. The more you go nearer to Jesus, the more you align yourself to the will of God, to the purpose of Jesus, to Jesus Himself, the more you will experience His power. Kung may sakit ka, mawawala yung sakit sa'yo. Kaya nga, press on to Jesus. Keep on believing. Maniwala ka sa Kanya. Bakit ko ito sinasabi? Kasi naranasan ko. Muntik na ako mamatay. Talagang lumuhod ako, kumapit ako sa Kanya. At doon, ipinahayag niya sa akin. Actually, itong message nito, last year niya pa, January, binigay sa akin. Kaya nga, ipinapahayag ko to kasi naranasan ko. Na-experience ko, na-discover ko. It says that you may know. That you may know. In other words, that you may discover and experience. Experience, maranasan mo. You see, ito ang kalagahan, ito yung kapahayagan na tayo connected sa Kanya, na tayo kaisa niya. Patuloy tayong sumasampalataya sa Kanya. He wants us to make a difference in this life, in this world. Marami pa tayong hindi nararanasan. And this is our journey. No, naglalakbay tayo, dumadaan tayo sa mundong ito, patuloy nating maranasan yung Kanyang kapangyarihan, yung Kanyang pag-ibig, yung Kanyang kagalakan. Purihin ang Panginoon. And of course, pangalawa, the believer's authority is the revelation of our access
to God's throne. Hindi lamang union, kundi access natin sa Kanya. May kapangyarihan ka kasi may access ka sa Kanya. Sa mundo natin, uso ang palakasan. Di ba? Kapag kakilala mo si congressman, kakilala mo si mayor, hindi ka maargabyado. Walang mga api sa'yo. Bakit? Kasi malakas yung kakilala mo eh. Pero nais kong sabihin sa'yo, mas malakas ang Diyos. Magpalakas ka sa Panginoon. Be strong in the Lord and in the power of His might. Siya ang ating kalakasan. Meron tayong access sa trono ng Diyos. As believers in Christ, we have access to the throne of God, being seated in the heavenly places. Kaya sabi ng Ephesians chapter 2, verse 6, we have been raised to sit with Jesus in heavenly places. God raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Tayo ay binangon. Tayo ay pinupong kasama niya. So that in the ages to come, verse 7, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Maipakilala niya yung kanyang kabutihan sa atin na nakay Kristo. Ephesians chapter 2, verse 18, it says, through Him, sa pamagitan ni Hesus Kristo, meron tayong access by one Spirit to the Father. Meron tayong access sa Kanya. Tayo kasama niya, nakaupo sa Kanya. In other words, we have that access. Kasama kang nakaupo, may access ka sa Kanya. Claim it. Believe it. Claim your healing. Claim your power. You have that authority. Ang diablo magaling manloko, magaling mandaya. Sinungaling ang diablo. Sasabihin niya sa iyo, wala namang nangyayari sa iyo. Dahil sinungaling siya, hindi siya nagsasabi ng totoo. Ba't maniniwala ka sa kanya? Inilapit ka kay Kristo sa pamagitan ng banal na dugo ni Kristo. You have that authority, you have that power. Train yourself. Sanayin mo ang sarili mo. Lumakad ka sa pananampalataya. Lumakad ka sa pag-ibig ng Diyos. Lumakad ka sa angkinin mo, ang daming pangako dito. Ng salita ng Panginoon, angkinin mo yung mga kagalingan, lahat ng mga healing words, healing promises ni Lord, claim it. Believe it. For you to possess it. Maranasan mo, kainin mo ang salita ng Panginoon. Ephesians chapter 3, verse 12, in the Christian Standard Bible, it says, in Him we have boldness and confident access through faith in Him. It's all about faith, mga kapatid. What I'm telling you, what I'm saying this morning, it's about you to have faith in Jesus, to believe in Jesus, because His power is available to those who believe in Him, sa mga sumasampalataya sa Kanya. At nawa yung pananampalataya natin umaangat, tumataas, lumalago. Hindi yung pananampalatayang maliit lang na noon pa, hanggang ngayon, maliit pa rin ang pananampalataya. Palakihin mo, palaguin mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Maglingkod ka sa Diyos. Gamitin mo yung pananampalataya sa Kanya. Meron kang authority. Amen? Tandaan natin ang pulis. Ang pulis. Pag naka-uniforme siya, may badge. Pagka sinabi niya sa sakyan na merong nagawang hindi maganda, tataas lang ang kanyang kamay. Hihinto yun. Hindi hihinto yung sakyan dahil may kapangyarihan siya na mapapahinto niya. May magic siya na mapapahinto. Hindi. Back up siya ng kapangyarihan, ng authority ng gobyerno, kaya ang sasakyan o yung mga taong masama, hihinto. No? Pagka hinarang niya. The same with us, mga kapatid. We have power and authority para ang diablo mapatigil natin sa kanyang mga ginagawang mga karumihan at kasalanan at kasamaan sa ating pamilya. I-cover mo ang iyong pamilya sa pamamagitan ng panalangin. Ihayag mo sa iyong pamilya, ihayag mo ang salita ng Panginoon sa inyong buhay. Mamuhay ka sa pananampalataya. Mamuhay ka sa paniniwala sa mga salita ng Panginoon at makikita mo ang impact nito. That is the revelation. That is the wisdom of having that personal relationship with the Lord. Tandaan natin mga kapatid, may kapangyarihan ka. Ang diablo susunod sa iyo.
exercise your power and authority. Throughout this week, ang dami natin pag-uusapan. Kaya huwag kayong a-absent. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. Tayong manalangin. Ama, salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa amin. Salamat po sapagkat mayroong kapahayagan sa amin ng Banal na Espiritu na mayroong kaming kapangyarihan at kapamahalaan laban sa mga gawa ng kaaway. We have the power, we have the authority, and the enemy is subject to our authority. The works of the enemy, they are subject under the authority of the believers. Sa mga sumasampalataya, may kapangyarihan, mayroong authority. Ang lahat ng gawa ng kaaway, ang lahat ng sakit at karamdaman, nasa ilalim ng iyong pamamahala. Sanayin mo ang iyong sarili sa pananampalataya. The Bible says, God wants you to know, meaning God wants you to discover and to experience His power, the power and authority of God in your life. As believers in Christ, we have the power, we have the authority. Lord, thank you for your word. Thank you, Lord. Thank you for your message for us. In Jesus' name. In Jesus' name. Habang mga uloy na kayo ko, mga matay nakapikit, nais ko magbigay ng pagkakataon sa mga narito na wala pa sa iyo si Kristo, lalo na nasa online service natin. Si Kristo, ang Panginoong Hesus, ang ating kaligtasan. Wala nang iba. Si Jesucristo ang kagalingan. Si Jesucristo ang ating kapangyarihan. Ano bang meron si Jesucristo? Para yan sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kung hindi ka pa sumampalataya ka sa Kanya upang maranasan mo ang Kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Amen. Kung wala pa si Jesus sa iyong buhay, tanggapin mo siya. Sumunod ka sa akin sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, manahan ka sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Nakikipagkaisa ako sa iyo. Maghari ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Lord, salamat po sa iyo. Tanggalin mo po, Panginoon, yung blindness na nilalagay ng kaaway sa buhay ng mga anak ng Diyos. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang kaaway, ang dyablo, binubulag niya ang mga tao sa sanglibutang ito para hindi sumilang sa kanila ang mabuting balita. Pinapalaso niya ng kanyang mga palaso ng kawalan ng pananampalataya, mga palaso ng sama ng loob, ng galit, mga palaso ng hindi pagpapatawad ang mga anak ng Diyos para ang mga anak ng Diyos maging powerless. That is why we must put on the shield of faith, ang kalasag ng pananampalataya. Mamuhay ka sa pananampalataya. Lumakad ka sa pananampalataya. Sapagkat anumang bagay na hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Romans 14:23. Ang mga bagay na ginagawa ng isang tao na hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Kaya kapag may ginagawa ka na hindi ayon sa pananampalataya, na hindi nag-glorify ang Diyos sa iyong buhay, ito ay nagiging hadlang upang ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi makakilos sa iyo. And therefore, nagiging powerless ka, nagiging weak ka. Ang kinoconfess mo na yung mga kahinaan mo, yung mga pagsubok sa iyong buhay, ang kinoconfess na ng iba, yung mga sakit at karamdaman nila. In other words, ina-advertise nila yung ginagawa ng dyablo. We're not here to advertise the work of the devil.
We're here to advertise the works of God. God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. There is power that works inside of the believers, and you must know that. In other words, what I'm saying is, you must discover that. You must experience that. Amen? Praise the Lord.